Sa inyo pong lahat, mga kapatid, sa ating Panginoong muling nabuhay at kasama na rin ang ating mga kapatid, deboto at nagmamahal sa ating Inang Maria mula pa sa Santa Ana, Manila. Magandang gabi po. Magandang gabi din po, Father. Ikawalong araw ng Pasko ng muling pagkabuhay, ang pinakahuling araw ng oktaba ng Pasko. Yung sinasabing 8 masasayang araw ng pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay. At sa ating ebanghelyo, narinig natin kung papaanong si Jesus na muling nabuhay ay napakita sa kanyang mga alagad na kahit na ang silid na kanilang pinagtitipunan ay saradong-sarado ang bintana at pinto, tumayo sa gitna nila si Jesus na muling nabuhay at ipinagkaloob ang kapayapaan. Kapayapaan ang hatid ni Jesus na muling nabuhay, lalo na sa mga alagad na nagkawatak-watak, sa mga alagad na nung nasa matinding sitwasyon si Jesus, mas pinili ang tumakas, tumalikod, lumayo, magtago, maliban lamang sa isang alagad. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, si Jesus na muling nabuhay ay nagsabi sa mga kababaihan, "Sabihin ninyo sa mga kapatid ko na magpunta sila doon sa Galilea, antayin nila ako doon sapagkat ipagkakaloob ko sa kanila ang Espiritu Santo." Para kay Jesus na muling nabuhay, walang daan para magalit, para magtanim ng sama ng loob, para magtampo. Para kay Jesus na muling nabuhay, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, at ang kapayapaan na ito ang ibahagi ninyo sa iba. Pero merong hindi kasama nung napakita si Jesus sa mga alagad, si Tomas. Sapagkat para kay Tomas, ano pa ba naman ang silbi ng magsasama-sama tayo? Wala na si Jesus. Ano pa ang dahilan at magkakasama-sama pa? Mas pinili na lamang ni Tomas ang humiwalay. Pero ganoon pa man, pilit pa rin siyang pinupuntahan at kinakausap ng mga alagad. At sa pagkakataon na ito, sinabi ng mga alagad sa kanya, "Nakita namin ang Panginoon. Tunay ngang siya'y muling nabuhay." Pero kung bakit naman itong si Tomas nagmatigas, "Hindi ako maniniwala. Kinakailangan yung aking mga daliri maipasok ko sa butas sa kanyang kamay. Ang aking kamay, kinakailangan maipasok ko sa butas sa kanyang tagiliran, at doon lamang ako maniniwala." At nang muling nagkatipon ang mga alagad, sabi ng Ebanghelyo, kasama nila si Tomas. Na bagamat ganito ang sinasabi ni Tomas, ang lumabas pa rin sa bibig ni Jesus na muling nabuhay ay mga salita na nagbibigay ng kapayapaan. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi ni Jesus na muling nabuhay. At pagkatapos sinabi kay Tomas, "Tomas, halika. Ipasok mo ang iyong daliri sa butas sa aking mga palad. Ipasok mo ang iyong kamay sa butas sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na." At doon sa sitwasyon at pagkakataon na yon, sinabi ni Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko, my Lord and my God." "Naniniwala ka ba dahil nakita mo ako?" sabi ni Jesus sa kanya. "Mapalad ang mga naniniwala kahit
hindi nila ako nakikita. At itong salitang ito ang magandang pulutin natin at pagnilayan, sapagkat dito sa mga salitang ito, ipapahayag ng ating Panginoong muling nabuhay ang kanyang biyaya sa atin. Sapagkat sa totoo, hindi naman natin nakita ito, di ba? Ang tagal-tagal na nitong nangyari, ang pinanghahawakan lamang natin ay ang sinasabi ng mga alagad, na kung tutuusin itong mga alagad na ito, hindi rin naman nila nakita kung papaanong si Jesus ay muling nabuhay. Ang meron lamang sila ay mga kwento kung saan si Jesus ay napakita sa kanila sa iba't ibang pagkakataon. At itong ebanghelyo ngayon ang isang kwento kung saan si Jesus na muling nabuhay ay napakita sa kanila upang ihatid ang kapayapaan. Kaya mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nakikita ang katotohanan ng tungkol sa muling pagkabuhay. Mapalad ang naniniwala kahit na hindi nakikita ang kung ano ang misteryong nagaganap doon sa panalangin habang ang alak at tubig ay nagiging totoong katawan at dugo ng ating Panginoon. Mapalad ka kung ang mga misteryong ito na hindi nakikita ng ating mga mata ay talagang pinaniniwalaan mo. Iyan ang sinasabi ng ating Panginoon kay Tomas. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Alisin mo yung pagdududa sa iyong isipan. Huwag kang magtanim sa iyong isip ng kung anong mga hindi maganda, sapagkat iyan ay hindi makakatulong sa ating pananampalataya. Sapagkat kung tunay tayong nananampalataya, kahit hindi natin nakikita, maniniwala tayo. Amen? Kasama natin ngayon ang mahal na ina, ang inang mapag-ampon mula sa Santa Ana, Manila. Kung meron mang kwento ang mahal na ina sa usaping paniniwala, pananampalataya sa kanyang anak na si Jesus, siya ang unang-unang naniwala at nanalig. Di ba ang unang-unang himala ng ating Panginoon ay nangyari dahil sa pakiusap ng ating inang si Maria. Kaya talagang kung meron man talagang masasabi natin na malapit at malakas na malakas sa ating Panginoong Jesus, iyon ay walang iba kung hindi ang ating inang si Maria. At nagpapasalamat tayo sa mga kapatid natin na nagmamahal at deboto ng mahal na ina ng walang mag-ampon sa Santa Ana, na ipinagkatiwala at ipinahirap nila ang imahen na ito ng mahal na ina sa atin at mamamalagi ito sa atin hanggang sa Sabado, first Saturday of May, kung saan magkakaroon tayo ng dawn procession at 5 a.m. Pero alam po ba natin ang napakagandang kwento ng imahen na ito ng mahal na ina ng mga walang mag-ampon? Sinasabi na itong imahen na ito ay imahen kung saan ang ating yumaong Pope Francis, nung minsang siya'y dumalaw dito sa atin, ay lumapit dyan sa imahen na yan, nagdasal at hinawakan ang imahen. Talagang ang ating mahal na Santo Papa ay mapagmahal sa ating inang si Maria. Kaya nga diba, mas pinili niya na sa ay ilibing doon sa dambana ng mahal na ina, doon sa Roma. At sinasabi na itong imahen na ito ng ina ng mga walang mag-ampon ay tunay na milagrosa at mapaghimala. Pero siyempre,
Mangyayari lamang yan kapag tayo nalalapit at mananalangin sa Kanya ay tunay na mananalig at maniniwala sapagkat iyon ay napaka-importante. Napakahalaga na tayo ay maniwala sa ating ipinagdarasal. At sinasabi rin ng mga deboto ng mahal na ina ng mga walang mag-ampon sa Santa Ana na itong imahen na ito sa loob ng 10 taon hindi lumalabas ng kanyang dambana. 10 years. At ang unang labas niya, 10 years after, ay para bumisita dito sa ating dambana. Habang ang ating buong simbahan ay nagluluksa at inihatid sa huling hantungan ang ating mahal na Santo Papa, Pope Francis. Parang ipinag-adya na nandirito ang imahen ng ina ng walang mag-ampon ng Santa Ana, Manila at naririyan ang larawan ng ating yumaong Pope Francis. Meron silang magandang kwento sa isa't isa at nananalig tayo ng magandang kwentong iyan ay ibabahagi sa atin. Kaya salamat sa Diyos sa pagdalaw sa aming dambana, mahal na ina ng mga walang mag-ampon ng Santa Ana, Manila. At patuloy kaming lumalapit at humihiling ng iyong panalangin ng aming yumaong Santo Papa Pope Francis ay tunay na kahabagan ng Diyos at tanggapin sa kanyang kaluwalhatian sa langit. Sa iyo, aming ina, ipanalangin mo kami. At sa ating Panginoong Diyos na muling nabuhay, tunay nawang ipagkaloob niya sa atin ang pananalig, ang pananampalataya, na bagamat may mga pagkakataon katulad ni Tomas nag-aalinlangan, patuloy pa rin itong magtiwala at manalig sa kapangyarihan at kabutihang loob ng Diyos. Amen.